Magandang umaga mga ka-bikers, mga kababayan. Magandang umaga sa inyong lahat. Biker Adventure. Andito naman tayo mga kababayan sa aking munting YouTube channel. Isishare ko lang sa inyo mga kababayan itong talakayan ni Congressman Senador Rodante Marcolita at saka ni Canelson sa ni 25 mga kababayan patungkol dito sa malawakang korupsyon ng flood control project. Mainit na paksa na these past few days, actually matagal na, pero itong mga nakaraang pong araw ay lumitaw ho kasi yung mga kontratista ng mga flood control project. Mismo ang Pangulo pa nga ang naglitaw, naglabas at ng mga kung ano-anong mga korporasyon nito, Sen. At meron pa siyang website na binuo itong isumbong mo sa Pangulo. Ayan, isumbong daw ng mga tao ang mga alam nilang katiwalian tungkol sa flood control. Ito ang bago. At ito po yung ating papaksain na isasama ho natin ng ating mga kababayan. At meron silang magandang... Sa pamagitan ng Vox Populi natin? Vox Populi, opo. Anong itatanong natin sa kanila? May mungkahi po kasi si House Minority Leader at 4-Piece Party List Representative Marcelino Libanan. Ang sabi niya, kung gusto talaga nating matigil itong problema sa baha, bibigyan ng Kongreso ng emergency powers ang Pangulong Bongbong Marcos. Total, ang Pangulo po ang naglantad na ng mga pangalang ito o ng mga korporasyong ito. Inatasan din niya ang DPWH na i-audit ang mga proyekto. Mas maganda daw na merong congressional action para mabilis daw ho na... Akala ko ba emergency power? Bakit congressional action? Ayun nga ho, sila magbibigay. Pangulo. Kasi may mga bureaucracy pa daw, may mga kung anong technicality, legalidad, para daw mabilis. Kagaya ng pag-i-issue na bakit may right of way dito? Relokasyon ng mga apektadong mamamayan. Pagka magagawa ng mga flood control project, kailangan daw emergency power na para maitayo na ito at makita natin na meron talagang... Bakit ang problema ba right of way? O nililis lang nila yung yun nga, issue? Bakit kailangan pa ba't kailangan pambigyan natin ng Pangulo ng emergency power? Kanino ba nanggaling ang problema? Dapat magkaisa na lang yung mga contractor sa House of Representatives. Na itigil na ninyo yung ginagawa ninyo. Diba? Parang pagkor operator ka na, regulator ka pa. Contractor ka, congressman ka pa. Inconsistent yun diba? Pagkatapos yung mga pag-i-insert ng mga proyekto, paggagawa ng mga project na hindi naman di ba nung isang araw na-discuss natin dito, Nelson? Isang revetment. Meron siyang slope. Isip-isipin mo yung slope wala man lang kahit kawayan lang, wala Puro lupa. Nako po. Yun ang anong emergency power ang ibibigay sa presidente. Kayo na po magkusa dyan. Na yung pera po ng bayan, wag po ninyong lalaruin yan. Sa Martes kasi, Nelson, uumpisahan ko na yung flood control investigation yan naman kasi. Sa Blue Ribbon. Blue Ribbon na po ito. Para medyo challenging yan. Mahirap talaga sa laki ng problema kinakaharap natin dyan. Ngunit ako naniniwala kapag nakipag-cooperate ang mamamayan. Anong may emergency na ibibigay sa Pangulo? Kaya nating imbestigahan yan, makipag-cooperate lang ang taong bayan. Matukoy natin kung sino may mga kasalanan dyan. Parang nakita ko na, Sen, kung bakit emergency power ang gusto Dahil ito, nakalagay nakasusunod, sa pamamagitan ng emergency power, maaaring ipatupad ng Pangulo ang realignment ng budget para pondohan ang iba pang mga kailangan laban sa pagbaha. Ayun ang budget.
Yun mga kababayan, yun ang ano ng mga pinaplano na naman ng mga kongresista, no? Yung mga corrupt nating kongresista. Bibigyan nila ng emergency power ang Pangulo Bongbong Marcos upang ma-realign ang pundo, ang pagbibigay ng budget, no? Para sa flood control na naman. Hindi talaga tumitigil sa pag gawa ng paraan ito mga congressman na ito upang ang pira ng bayan hahakutin papunta sa bulsa nila. Doon nila idaan sa flood control project. Yung flood control na yan, lagi kong sinasabi sa mga vlog ko, yan ay isang malaking pinto. At yan nila ilabas, gagawin lang exit sa pira ng taong bayan papunta sa kanilang mga bulsa. Dalawa yon, pero yung isa medyo ano na ngayon, itong akap, yung mga ayuda. Isa din yon sa malaking pinto, exit ng pira ng taong bayan papunta sa kanilang mga bulsa. Ito ngayon ang flood control. Ito talaga ngayon, gumawa na sila ng paraan, no? Parang makalusot na naman. Andyan si Senador Ronti Marcolita, mukhang harang sila dito. Yun na ngayon ang problema sa mga buayang congressman, no? Kasi alam na alam ni Senador Marcolita ang galawan nila kasi galing si Senador Marcolita sa kanila, no? Sariwa pa sa isipan ni Senador Marcolita yung ginagawa ng mga sindikatong congressman, yung Quadcom diyan sa Congress noon, nga lahat ng komite nga nasalinan niya pinagtatanggal siya, no? Kasi hadlang siya sa kanilang gawain, sa kanilang plano. Ngayon nandito na si Rodante Marcolita sa Senado, siya na ngayon ang uusig dito sa mga buayang congressman na ito. Emergency power na naman ang kanilang naisip na ibigay sa Pangulo upang talaga mapunduhan, no? Ma-realign na naman ang budget papunta dito sa mga proyekto na to nga ginagawa ng pangkabuhayan mga kababayan. Hindi talaga hindi itong mga sindikato diyan sa Congress, hindi talaga ito sila para sa sambayan ng Pilipino. Hindi talaga ito sila nagsiservisyo para sa bayan, kundi kunwari nagsiservisyo ito sila para lang sa mga sarili nila. Nilulustay na talaga nila ang pira, ang pundo ng bayan. Kaya kawawa tayo mga Pilipino. Darating ang punto nga kung mailuklok na natin sa 2028 si BP Sara Duterte, wala ng pira ang bayan. Problema na lang ang haharapin ni BP Sara kung sakaling siya ang magiging ng Pangulo natin sa Pilipinas. Kasi inuubos na ng mga buayang congressman ang pira ng taong bayan. Baga mamaya pag si Sara Duterte na maging presidente natin, ang problema na lang na iniiwan ng mga sindikato dyan sa Kongreso ang kanyang aayusin. Tulad natin ni former PRRD. Di ba? Matapos ayusin ni PRRD ang bayan, no? Nilinis ang mga kriminalidad, mga krimen nga nangyayari sa mga patayan nga nangyayari sa Pilipinas. Pilit nga sinugpo ang droga, no? At ang korupsyon, pero pagpalit ni pag-assume na naman ng bagong pangulo nga si Marcos, anong nangyari, di ba? Balik ang droga, balik ang kaliwat ka ng patayan, kaliwat ka ng korupsyon. Ang nakakatawa, itong korupsyon talaga, plano talaga ito ni Marcos kasi panahon ni PRRD, itinayo niya ang PECC, nung Presidential Anti-Corruption Commission. Nga siyang ahensya nga umuusig sa mga government official nga magnakaw sa pira ng bayan. Anong ginawa ni BBM? Yan ang pinakaunang niya, no? Inaabulis niya ang Presidential Anti-Corruption Commission. Inaabulis niya. Kaya ito ngayon, unli na ang pagnanakaw ng mga congressman. Hindi lang congressman, lahat na. Kaya kawawa taong bayan, nagsasuffer ang taong bayan.
Kaya mga kababayan, huwag tayong magpapadala sa panlilin lang nila, sa paninira kay VP Sara Duterte kasi itong mga congressman ito, ayaw na ayaw talagang maiupo si Sara Duterte kasi mananagot ito sila sa mga ginagawa nila ngayon. Kaya gusto nila sirain si VP Sara upang hindi na talaga makarating sa 2028 presidential election. At maraming salamat mga kaibigan. Ito lang ang pinapaabot ko lang sa inyo. Sinishare ko lang sa inyo itong napag-usapan ni Canilson at saka ni Congressman Rodante Marcolita. Senador Rodante Marcolita. Ulitin ko mga kababayan, itong emergency power ay ang target lang nito ay ang budget ng bayan. No? Emergency power, bigyan nila ng power ang Pangulong Marcos upang mapunduhan uli itong kanilang paboritong flood control project. Ito ang exit mga kababayan sa pera ng taong bayan papunta sa kanilang mga bulsa. Kunwari flood control project, pero ibubulsa na lang nila ang pera mga kababayan. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan.